Okay, wait. So, from 1993 to 1999, nasa Kuwait ka. Sa Wendy's lang yan. Wendy's restaurant lang. Pag hindi ka kasi nakatapos, hindi ka ma-promote. Very competitive. No, very competitive. It's very hard, you know. 19 years old nung grabe no, ang lakas ng loob mo pala. Loob. ang hirap kasi yung expectation mo, ang hirap ng expectation mo. So, yung purpose mo talaga nung unang-unang travel mo abroad is to From Philippines to Canada. So, ready ka na ba? Oo naman. Okay. So, Ikaw, dream mo rin ba mag-Canada? halika ka bayan, makinig ka. May kwentong Canada kami para sa'yo. Tara! We're here. Hi mga ka-journey! Nandito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Ronnie. So, another inspiring Canada journey na naman ang matutunghayan natin. And yeah, let's go! Alright. So, mga ka-journey, nandito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Ronnie. And thank you so much, Kuya Ronnie, sa pagpapaunlak mo sa invitation namin na ma-interview ka at ma-share ang maganda mong kwentong. To inspire our Filipino Yes, tama. kababayan. So yun nga, alam mo ba, napakadali niyang kausap. Talaga, nung in-invite mo siya, Oo. nag-oo talaga siya Tapos agad. sabi niya agad, sige, bukas na agad. So, Yan. thank you so much for Siyempre yan si Kuya Ronnie, Si hindi talaga Ronnie. siya madamot Oo. mag-share ng ano niya, Oo. mga kwento, kapupulutan ng aral ng ating mga kababayan. Kailan ka huling umuwi sa atin? 2023. ago. Yung tanong ko, kailan siya huling umuwi? Ang tanong ko, kailan ka dumating sa Canada? Ayan na, umpisa na ng Canada journey. Although dumating ako dito October 2014. 2014, so 11 years. 11 years. So, pero before Canada, may iba ka pa bang country na pinuntahan before ka Bago mag-Canada? ako nag-Canada. Saan Diretso country? ka ng Canada from the Philippines? No, I used to work in Kuwait before. Nag-work ka Bago ako pumunta ng Canada, Saan sa Kuwait? sa Kuwait ako nagtatrabaho. Kuwait lang yun eh. Pero sa Salmiya. Ay, nag-work ka din Oo. Nagtrabaho ka sa Kuwait. Yes, Oh, po. what a small world. Kasi 1993 when I was there, I worked in after the Gulf War. I worked in Wendy's restaurant. That's my first job actually. So, from the Philippines, nag-work ka sa Kuwait, Service crew? sa Yeah. Wendy's. Okay. Sa Wendy's. And then, after nun, After I worked there 6 years, and then after 6 years nag-quit ako, was 1999. Bumalik ako sa Pilipinas para mag-aral. Okay, wait. So, from 1993 to 1999, nasa Yes. Kuwait ka. Oh, Sa Wendy's lang yan. Wendy's restaurant lang yan. And then, bumalik ka sa Pilipinas for what reason? Nag-aral ako ng college. Tinapos ko yung college ko. Kasi I was only 19 years old na nag-abroad. Ano naman yung tinake mong course? I took computer science, pero I switched it to computer programming kasi nahirapan ako kasi self-support ako eh. Okay. Kasi mahirap lang kami noon, wala father ko, tricycle driver lang. So hindi niya ako kayang pag-aralin. That's why nag-abroad ako. Okay. So hindi ako kayang pag-aralin ng parents ko in college. So ang ginawa ko, nag-apply ako mag-abroad. So nung nag-abroad ako, nag-ipon ako ng pera around 6 years. Tapos umuwi ako ng Pilipinas. And then nag-aral ako ng college sa STI, and then I was taking 4 years computer science, pero hindi ko kinaya kasi ang mahal ng tuition.
So, ang ginawa ko, nag-switch ako ng 2 years computer programming. Programming. So, at the same time, nagtatrabaho ako, nag-aaral sa gabi, nagtatrabaho sa araw. So, para masustentuhan ko yung pag-aaral ko. So, after nung 2 years, when I graduate, nung nakagraduate ako ng computer programmer, kasi hindi ko na kaya yung 4 years eh. Kasi masyadong mahal, magastos eh. So, Masyadong ikaw matagal lang, din. saka nahirapan na rin ako kasi nag-aaral ka sa umaga, tapos sa gabi nagtatrabaho ka. Minsan, sa gabi yung pasok ko, sa umaga nagtatrabaho ako. Oo, ang dami, nagta-tricycle driver ako sa gabi. Oo. Tapos sa umaga. So, yun. So, when nag-graduate ako, nagkataon naman nun, yung 9/11. So, 9/11, nangyari yung 9/11. So, nagtatrabaho ako actually sa Makati after nung nagka-graduate ako ng computer programming. Kaya lang nangyari yung 9/11, so na-lay off kami. So, I decided to go back to Kuwait. It was 2003. So, yung purpose mo talaga nung unang-unang travel mo abroad is to save money to Para continue sa your studies. studies. Kasi pag hindi ka kasi nakatapos, hindi ka ma-promote. Very I can relate to Oo, that. very competitive. It's very hard, you know. So that's the reason why I decided to go back to Philippines to continue my To college, upgrade your to upgrade my knowledge. So, So yun nga. So fast forward tayo konti. Nasa Canada ka na. Anong unang job mo? sa Canada, Oh. so back 2014. So 2014 nung pumunta ako dito sa Canada, before ako nagpunta dito sa Canada, I was a store manager in Starbucks. Sa Starbucks. Oh, So, na-promote store, pala siya. store manager ka na sa Starbucks. Syempre, magandang Yeah. company man yan, Oo. di ba? Parang I was international talaga already siya. store manager there for 11 years. For 11 years. Yeah. Pero ba't naisip mo pa rin mag-Canada? Oo. Actually, hindi ko hindi ko naman in-expect na magka-Canada ako eh. So, wala talaga sa plano si Canada. Well, matagal ko na siyang pangarap na mag-Canada. Kaya lang, so every time mag-a-apply ka kasi papunta ng Canada during that time, there's a lot of agency kasi nang hihingi ng pera. Money. You have to. So I don't want to gamble. So sabi ko, and then one day my friend Christine Magno, she offered me a job in Canada. Sabi niya sa akin, bro, baka gusto mong mag-Canada. Sabi ko, sure, why not? Kung baka wala akong pera. wala, So, ganun. Kasi kung may babayaran ako, hindi ako mag-a-apply talaga ng Canada. Anong taon yun, kuya? Nung nag-decide ka na mag-Canada? 2014 ata. 2014. 2013. 2013. Oo, nung in-accept ko yung job offer. Yung So, parang kasi nung time na yan, nag-open na ulit si Canada. Kasi di ba there was a time na nag-close yung border ni Canada sa mga international or foreign workers. Oo. So, nung time na yan, nag-start na ulit mag-open si Canada. I think so. Kasi nung time na yon, open sila. So, wala pang Lamia LMO. nun eh. LMO. It was under LMO pa ako. Okay. Oo. So, LMO is So, LMAIA ngayon? Oo. Labor Okay, market oo. opinion dati. So, Okay. walang open na, ang ino-offer lang kasi ng FMI. Mm-mm. Kasi ang FMI dito sa Canada, they own KFC, Burger King, Mhm. Subway, Pizza Hut. Hut. Mhm. So, malaking Mhm. company sila dito sa Canada. Okay. It's Yes. like Alshaya also. Oo. Tapos, nung time na yun, ang open lang nila LMO is a service crew. Service crew lang. Oo. So, sabi nila sa akin, kung gusto ko mag-service crew muna para makarating agad ng Canada, and then magdating dito, iti-train ako for manager. Oo. So, imagine for manager, nag-service crew muna. Oo. So, sabi ko, sige, tanggapin ko na para makaalis lang ako. Tinanggap ko na siya. Oo. So, maganda yung naging opportunity mo na So nung I got my visa, papunta na ako ng Canada. When I landed here in Moncton, they immediately offer me a store manager position. so, hindi ka pala agad dito sa Nova Scotia. No. New Brunswick ka muna. New Brunswick muna. Okay. So I Okay. stayed there for 1 year in Moncton.
ay nag-train ako doon sa Champagne Malls and sa Diap and then sa Mountain Road. There's a KFC there. Doon ako So nag-training. KFC yung brand mo niyan? Oo, KFC. So, Mm. nag-train ako doon ng manager sa KFC. So, while I was still there, I'm processing my provincial nominee here in Nova Scotia. Oo. Tapos, nung nagtitraining ako doon, mga after 6 months, pero nagpupunta na ako dito. Tinitignan ko yung store dito Okay. na KFC. Mhm. KFC. Oo. Parang in charge ka din sa Ako rin ibang yung store stores manager. dito? Okay. Ako yung store manager Okay. talaga. Oo. So you travel from New Brunswick to to Nova here. Scotia? Port Hawkesbury in particular? Port Oh, Hawkesbury. Tapos nung lumabas after 6 months, lumabas yung provincial nominee ko. That's the time they moved me. I moved here. Okay, kasi si Nova Scotia yung nag-nominate sa Nag-nominate kanya. sa kanya. So, ganun kasi. So, dito kasi kay Canada, para sa mga hindi nakakalam, parang different provinces, different rules yata sila, di ba? Tama. So, ayun. Kaya, ano. So yung mga adjustment, may mga challenges ka ba na encounter nung bago ka dito? Oo, nung bago ang hirap kasi yung expectation mo, ang hirap ng expectation mo kung galing ka ng Middle East. So, and then iniisip mo kasi pupunta ka ng Canada tapos bigla kang promote ng general manager. So, iniisip ko, kaya ko ba to? Kasi mga puti yan eh. Oo, mga puti to. Store manager ko. Mga puti to. Mahirapan ako mong English nito. So Diba? nung time na yon, nung medyo nahihirapan ka, may time ba na parang gusto mong mag-give up? Paano mo na labanan yun? Parang gusto kong mag-give up. Sometimes. Kasi malaki na yung, parang kino-compare ko kasi yung sinasahod ko sa Kuwait. Oo, parang. Oo, kino-compare ko yung sinasahod ko sa Kuwait tapos yung sinasahod ko dito. It's malaking diferensya. Mas malaking kinikita mo sa Kuwait kaysa dito. So, yeah. So, after ni FMI, after ni KFC, nasan na si Kuya Ronnie ngayon? Ano na yung buhay niya dito? Dito ako sa bahay. Dito tayo sa Port Hastings. Dito tayo sa Port Hastings. Dito ako sa bahay. Parang ano na siya. Kasi, danet na natin siya nakapulang sa couch, pa-iPad na lang. Ano na ba yung buhay ni Kuya Ron? Maraming trabaho din talaga dito. Hindi ka mawawalan ng trabaho dito. So, after KFC, nagtrabaho ako sa hotel. Nagtrabaho ako ng housekeeper. Oh. And then, nagtrabaho ako ng maintenance sa hotel dito. And then, my managers asked me if I want to work in the restaurant. So, I said, okay. I tried. So, doon ako nagtagal sa restaurant as a So, server. same hotel yan? Same hotel yan. Mm. And then, last year, nang nag-close yung restaurant, nagtrabaho ako sa airport. Okay. Nagtrabaho ako sa airport ng ramp attendant. Oh, wow. So, different skill naman yun. Oo. Yun ang maganda rito kasi although na hindi malayo yung mga ganong trabaho, sa Pinas, kailangan may engineering, graduate ka, pagbating yung ganon. Dito, maganda. So, basta willing ka talaga magtrabaho. Magkakaroon ka ng trabaho kahit na hindi ka related. Titrain ka naman nila. At alam mo, speaking of trabaho, Kuya, ikaw yung isa sa mga ehemplo ng kahit anong trabaho papasukin mo, yung hindi ka talaga namili. Kung babalikan mo yung kwento mo from Kuwait, service crew, naging manager ng Starbucks, pagdating ulit dito kay Canada, nag-service crew ulit, naging nag-manager, naging housekeeper. Wow, grabe. Parang ka ng jack of all trade na. Two job ako ngayon. Napaka-humble niya. Two job ako ngayon. So, nagtatrabaho ako sa restaurant as waitress, top waiter, tapos nagtatrabaho ako sa Maritime Inn ng maintenance, nagpipintura ng mga room. Oo. Okay. So, paano naman pumasok yung negosyo? Ano ang nag-ignite sa'yo para negosyo? Kasi may reliable source. Matagal ko na talaga yung gusto magnegosyo. Dati pa, gusto ko talaga magkaroon ng sarili kong restaurant, magnegosyo ng sarili. Matagal ko nang gusto talagang gawin yun. Kaya lang, wala akong makitang talagang yung opportunity, yung pwesto na yung gusto ko talaga na
simulan. Okay. So, nung nakita ko yung container shop na binenta, sabi ko, try ko kaya to. Start lang to. Start start lang. Kung maging success, di move to the second plan. So, ito na to, sabi ko, kahit anong mangyari, anuin ko na to, umpisahan ko. So, kung hindi ko umpisahan, hindi na mangyayari. So, baka hindi na, ito na yung opportunity. So ano yung mga unang steps na ginawa mo para matuloy yung negosyo mo? Oo, pero before yan, kuya, ano muna yung naging deciding factor mo na feeling mo ito na yung gusto mong negosyong Oo, umpisahan? anong nag-ignite sa'yo? Yes, ano yung deciding factor mo? Deciding factor ko, sabi ko, yung nakita ko siya na in-offer na Nakita mo yung potential ng business? yung potential nung location niya, yung target, kasi kailangan mo rin pag-aralan yung market niya, So, kailangan pag-aralan mo rin kung sino ba yung Target market mo. Since na coffee, ice cream naman siya, coffee, which is matagal naman akong sa Starbucks, related pa rin sa skills ko kasi dati naman akong manager sa Starbucks. Yes. So, nagtrabaho rin ako sa Tim Hortons. Nakalimutan niya. Halos nakalimutan mong i-mention yun, ha? Yes. Importance rin pala siya. Yes. So, ayun, since nabanggit na niya kung ano yung business niya, ano nga ba yung business na yun? Ano bang maasahan namin yan sa business mo? Yung business, it's a coffee and ice cream. So ice cream and then coffee, and then I'm going to try to introduce some sandwich, sandwich, and mostly, maybe in the future, Filipino. Yes. Tama. Hopefully. Dish. Yes, Filipino since dish, lumalaki na yung community natin dito sa Port Oxford. kasi limited lang ang pwedeng i-offer doon. So far. So far. Kasi, una, mag-isa lang ako. So, kung marami kang i-offer, mas mahirap. Okay, Mahirapan ako kasi mag-isa lang ako. Tama. Operation-wise, no? Medyo mahirapan. So, focus lang muna ako dun sa ice cream and coffee. Which is the original product nung store na binili mo. Tama. Okay. May nabili na po siya. Yes. So, going back dun sa question mo, G, ano nga yun? Sabi mo, yung first step. First steps na ginawa mo. Yes. Para ma-acquire yung business. Yung business. Para malay mo, may iba pa tayong mga kababayan out there na gustong mag-start up ng kanilang small business. Yeah. Well, kailangan kasi, nandun yung passion mo, nandun. Tama. Bago ka mag-decide. Tama. Kailangan, yung passion mo nandun talaga, and desidido ka talagang gawin. Yes. Kasi, kung may nakita. Kasi nabanggit mo, dream mo talaga yun, di ba? Kailangan yun. Yung paano yung step, actually, hindi naman na ako basta I decided, I'll take this one. So, I called the owner, and then, sabi ko, interesado ako, and then, we had a meeting, and then, okay, sabi yung ganyan. So, nandun na yung transition. Nandun na yung transition. Ganun lang kadali. Since seasonal lang siya, so, nagkasundo kami. Seasonal. Nabanggit mo seasonal, kuya. So, ibig sabihin, may specific season lang na mag-ooperate ka? Yes, it's only 6 months. Kasi since it's ice cream and coffee. Kasi small lang siya, hindi siya pwede pag winter kasi yung water line doon, sina-shut off ng local government. Okay. Kasi pag winter kasi mag-froze siya. Yes, so hindi ka pwedeng mag-operate. So during summer lang talaga. Okay. So may name na ba yung business mo? In-acquire mo na din pati yung business name ng old owner? Kasama yun dun eh. Sa Binayagan. Sa Binayagan yung it's the Group Box yung original na pangalan nung The Groove Box. But I registered my own as Ronnie and Coffee and Ice Cream. I just add my name. Okay. So the Groove Box and then Ronnie. Ronnie Ice Cream and Coffee. Yung business ko talaga, Ronnie Coffee and Ice Cream. But I still You still use the old name. No? Pero may balak kang palitan in the future. Hindi na siguro. The Group Box, yeah. But my business name, it's Ronnie Coffee and Ice Cream. Yeah. In-hand over na rin sa akin yung FB Lahat. Kasama na pala yun sa transition. But actually, pati web page niya, meron siyang web page. Okay. Pero parang ayoko nang ituloy yung web page na sa kanya.
I made my own webpage like Okay. like Ronnie and Mhm. Coffee and Ice Tama. Cream. Mm. Oo. Pero yung yung acquisition ng ownership, may mga kailangan ba tayong i-acquire na permits like from local government or Of course, Basta yung- una na dun yung food permit, food license permit. Okay, Oo. food safety. Oo. So ito ba yung Pag mag-a-apply ka nun, kailangan mo ng food safety. course? Dapat nag-undergo ka ng food safety course. Okay na yun. Since Mhm. dati naman akong store manager ng mayroon akong food safety handler. Saan ba located yung natin kuya, business? Sa Yung store? Macquarie Street Extension sa Port Hawkesbury. Okay. Oo. So located siya right in the heart of the park. Yeah, yeah. Community park ng Port Community Hawkesbury. So, Inside maganda- of the community. park. Exactly, no? Yeah. So, Magandang na- location. Correct, magandang location talaga siya, especially pag summer. Sobrang daming kids doon. Oo. Mm. Black na Yeah. for sure. Yes, Magsasucess. tama. Anong ma-advise mo sa mga kababayan natin na gustong magkaroon ng negosyo in the future at sa mga nangangarap mag-Canada? Di sa mga nangangarap mag-Canada, Ano dapat ang gawin? di sa mga mangangarap mag-Canada, go lang. It's very hard, pero kung talagang desidido ka, makahanap ka talaga ng paraan para makapag-apply sa Canada, makapunta ng Canada. Mahirap, pero kung talagang desidido ka, gagawa mo talaga ng paraan, Yes. makakarating ka. For sure. Kung sasamahan mo always with God. Pray Of with course, God. yeah, Oo. tama. Tama. Number one naman talaga is prayers. Oo. Just ask, and then He'll give it to you. Oo, Yeah. tama. Kaya gaya na lagi kong sinasabi, pag para sa'yo, ibibigay niya kahit anong mangyari. Pero pag hindi para sa'yo, kahit naman anong gawin mo, hindi niya ibibigay Totoo. talaga Pero, sa'yo. totoo yun. Ayan. But you still Pero ask. nadadala talaga sa dasal. Oo, di ba? oo, still ask. yeah. Go lang ng go. Faith. So, oo. So, kuya, kailan yung target nating opening ng business? Maybe first week ng May, once, pag inintay ko na lang yung business permit ko, once I get my business permit, then, yun. Abangan natin ang pag-open ng business ni Kuya Ronnie. It's the Groove Box. It's Ronnie Ice Cream and Coffee. Located sa Community Park ng Port Hawkesbury. Yeah. Yes, guys. Di ba? So, last word. Mhm. Last word, no? Sa lahat ng mga, what do you call that? Saan siya naging grateful? Sa lahat ng mga achievements na nakamit mo, saan ka Oh. naging grateful? I'm very grateful because I was given an opportunity to come here in Canada and to have a new life, a better Better life, life. and to have a better life. I was also able to help other people who really needs, Okay, so parang most of them my friend, I help. So yeah, Gusto ko lang yun i-flex. yung pinaka I think God Made you as made instrument. me, God used me so that I can help other people Yes, also. yes. Yeah. So, yeah, Kuya Ronnie, thank you so much sa pag-share mo ng time. So, Message sa FG. yeah, message mo sa bagong-bago naming tandem. Don't forget to subscribe and follow FG for more video like this. For more Canada journey. Yeah. Yes. And for more tips on how to get here in Canada. Oh, yeah. So, ayan. Congrats again sa atin. Yeah. Sa another episode. Nairaos ulit. So, may mic ka ba? Oh, meron. So ang ganda ng story ni Sir Ronnie, napaka-inspiring. Grabe, no? Grabe ang dinaanan niya. Correct. Yung journey niya talaga as alam mo yung kwento niya, very common Filipino story yan. Yung parang susuportahan mo yung sarili mo. Oo. Para, I can Oo. relate. Yeah, me Di ba? too. Parang ganun din. Pero yung hindi common yung niya, yung pathway niya, alam mo yung store manager, tapos naging service crew, tapos store manager, tapos ang sipag, ang dami niyang... Well, that only proved na talagang wala siyang aatrasan para sa pangarap niya. Oo, tapos sabi niya kasi, pag may dream ka, anong sinabi niya? Pag may dream siya, gumising ka. Hindi, joke. Pag may dream ka, i-push mo talagang kung nandun yung passion mo. Ayun, passion. Passion. Dapat may passion ka kung Yes. ano. Kahit naman saan mo, kahit anong gagawin mo, dapat talaga nandun yung passion Yung mo. heart and Kasi passion. otherwise, hindi ka magiging successful. Oo. Diba? Tsaka yung purpose. Di ba? So, Tsaka yun. ayun, diba? At saka ang maganda pa, natutunan ko sa kanya, parang inalaw niya yung sarili niya na maging way para makatulong. Oo, sa iba. instrument. Yes. Hindi siya naging madamo.
Tapos yung hindi madamot, hindi nagpabayad, hindi basta pure health. Hindi nagpabayad, hindi ka sure. Gagi, hindi. Oh, Ang dami joke- kong joke na-interview. lang. Ang dami kong na-interview. Yung mga kasamahan ko sa Revela, ito na Revelation. Oh, so yung mga Yung mga kasamahan mo sa kasama work ngayon. sa work ngayon, siya ang lahat. Oo. Nako, ang dami nun hindi na mabilang. Well, alam ko din, may idea din naman ako about Siya lahat that. Kaya ang tumulong. talaga. Nasabi ko, may ano ba? May, wala, as in wala. Sabi ko, di dapat, mag-pay forward din kayo. Well, siguro naman din kung magkakaroon sila ng chance, why not, Oo. diba? So, Maybe. ganun lang naman, pay it forward lang. Din. And they are so grateful Mhm. kay Sir Ron. Kasi nga, yun. So, ayun, very thankful tayo na napagbigyan tayo. Thank you so much again, Sir Ronnie. Yes, And thank you. mga ka-journey, thanks for, I know, meron din siyang YouTube channel. Ilagay din natin yung YouTube sige. channel niya dito para makita. YouTube channel ng niya ng bagong negosyo. Okay, so, okay guys, andito, paki-like and Subscribe. follow. Follow, yes. Okay. So, see you again next time mga ka-journey. Mhm. And thanks for sharing your moments with F and G. Amen. Hi, can I have a medium 3x4 please? Yes? May gantong Canada kami para sa'yo. Can you throw this one for me please, my dear? Thank you so much. Hi, Tim Hortons! Milestone shines. It's time to celebrate across all the